Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katarungan at pagpapatawad? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamadilim na kasinungalingan ay kayang sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Sabi nila, ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Ngunit paano kung ang katotohanan iyon ay sadyang ibaon sa limot ng kapangyarihan at ang tanging pag-asa na lamang ay isang pangarap na tinatawag na hustisya? Ito ang kwento ni Hiraya. Ang umaga sa Hacienda de la Sombra ay laging may dalang kapayapaan para kay Hiraya Serrano. Habang sumisinag ang ginintuang liwanag ng araw sa malalawak na bintana ng kusina, abala siya sa paghahanda ng almusal para sa pamilya Valderrama. Ang amoy ng bagong timplang kape at ng sinangag ay humahalo sa sariwang hangin mula sa hardin. Para sa kanya, ang paglilingkod sa pamilyang ito ay higit pa sa isang trabaho. Ito ay isang utang na loob, isang pangakong binitiwan niya sa yumaong asawa ni Don Bagtik, ang babaeng kumupkop sa kanya noong siya'y ulila pa. Hira, sigurado akong magugustuhan ni Don Bagtik ang paborito niyang longganisa, sabi ng isang kasambahay habang nagpupunas ng mga plato. Ngumiti si Hiraya. Sana nga, tahimik ang gising niya kanina. Sagot niya, isang ngiting nagpapahiwatig ng kanyang debosyon. Bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at pagmamahal na para bang ang bawat pagkain na kanyang inihahanda ay isang alay sa alaala ng kanyang yumaong tagapagtangkilik. Sa isip niya, nagpapasalamat siya sa pagkakataong ito. Dito sa hacienda, naramdaman niyang mayroon siyang pamilya. Kahit na si Don Bagtik ay isang taong istrikto at may bigat ang bawat salita, nakikita pa rin ni Hiraya sa kanya ang anino ng kabutihan ng kanyang asawa. Ngunit ang kapayapaan ng umagang yon ay biglang winasak. Isang malakas, nanginginig sa galit na sigaw ang umalingaw mula sa ikalawang palapag ng mansyon, sapat na para mapatigil ang lahat ng gawain sa kusina. Ang relos ko! Nasaan ang relos ko? Iyon ang boses ni Don Bagtik Valderrama. Hindi ito ordinaryong sigaw. Mayroon itong lamig na kayang magpayelo sa dugo ng sinumang makarinig. Agad na nagkatinginan ang mga kasambahay, ang kanilang mga mukha ay nabahira ng takot. Ngunit si Hiraya, sa kanyang pag-aalala, ang unang kumilos, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa tapi at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa engrandeng hagdanan. Senyorito, tawag niya habang paakyat. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May problema po ba? Pagdating niya sa itaas, nakita niya si Don Bagtik na nakatayo sa harap ng pinto ng kanyang pribadong librarya. Ang kanyang mukha, na karaniwang puno ng awtoridad, ay ngayon ay nababalutan ng bagsik na hindi pa nakikita ni Hiraya kailanman. Ang kanyang mga mata ay parang nag-aapoy habang nakatingin sa kanya. Ikaw, sabi ni Don Bagtik, ang bawat pantig ay may diin. Bago pa man makasagot si Hiraya, mabilis na lumapit ang Don. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso at kinaladkad papasok sa librarya. Senyorito, nasasaktan po ako. Ano po ba ang nangyayari? Pakiusap ni Hiraya. Ang pagkalito at takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang puso. Itinulak siya ni Don Bagtik sa gitna ng silid. Ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa isang maliit na kahon na yari sa mahogany na nakabukas sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang loob nito, na dating kinalalagyan ng isang mamahaling gintong relos, ay wala ng laman. Huwag kang magkunwari, Hiraya, dagundong ng boses ng Don. Alam kong ikaw lang ang malakas ang loob na pumasok dito nang wala ako. Nasaan ang relos na iniwan ko dyan kagabi? Namilog ang mga mata ni Hiraya. Po? Senyorito, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Kagabi pa po ako huling pumasok dito para maglinis. Sinanggaling.
Sa pag-angat ng tingin ni Hiraya, nakita niya si Amihan, ang nag-iisang anak na babae ni Don Bagtik, na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay balot ng isang ekspresyong mahirap basahin, isang halo ng awa at lamig. Umasa si Hiraya, natutulungan siya nito, na magiging kakampi niya. Ngunit nanatili lamang itong tahimik, isang manonood sa nagaganap na trahedya. Isang isa pang kasambahay, si Rosa, ang pumasok na nanginginig. Senyorito, nakita ko po si Hiraya malapit dito sa librarya kaninang madaling araw. Akala ko po ay naglilinis lang. Iyon lang ang kailangan ni Don Bagtik. Ang patak ng duda ay naging isang rumaragasang baha ng kumpirmasyon sa kanyang isipan. Ang relos na yon ay hindi lang isang mamahaling bagay. Iyon ang huling regalo mula sa kanyang yumaong asawa. Ang pagkawala nito ay isang paglapastangan sa pinakasagradong alaala na mayroon siya. Lumapit siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hinawakan niya ang baba nito at pilit na itiningala. Sa lahat ng taong tinulungan ko, sa lahat ng pinagkatiwalaan ko, ikaw pa ang ahas, isang magnanakaw na nagkubli sa ilalim ng aking bubong. Hindi po totoo yan, senyorito. Maniwala po kayo sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Hiraya. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng bumuhos. Kahit kapkapan ninyo po ang buong pagkatao ko, wala po kayong makikita. Ngunit ang desisyon ni Don Bagtik ay nabuo na sa sandaling sumigaw siya. Para sa kanya, ang katapatan na winasak ay hindi na kailanman maaayos. Ang kanyang kirot ay naging galit, at ang kanyang galit ay nangangailangan ng pagbabayaran. Mga gwardya, sigaw niya. 2 unipormadong lalaki ang mabilis na pumasok sa silid. Hinawakan nila si Hiraya sa magkabilang braso. Nagpumiglas siya, ang kanyang mga paa ay nagpupumilit manatili sa sahig na dati niyang itinuring na tahanan. Senyorito, maawa po kayo. Wala po akong kasalanan. Amihan, tulungan mo ako. Ngunit si Amihan ay umiwas lang ng tingin. Kinaladkad ng mga gwardiya si Hiraya, palabas ng librarya, palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay isang paghiwalay sa buhay na kanyang inalagaan at minahal. Ang huli niyang nakita ay ang malamig na mukha ni Don Bagtik Valderrama. Isang mukha na walang bakas ng awa o pag-aalinlangan. Habang isinasakay siya sa sasakyan, narinig niya ang huling mga salita ng Don. Mga salitang tatatatak sa kanyang kaluluwa na parang isang sumpa. Hindi ka na makakalabas sa kulungan habang ako ang Valderrama. Nang mawala na sa kanyang paningin, ang sasakyang naglulan kay Hiraya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa Hacienda de la Sombra. Para kay Bagtik Valderrama, ang katahimikang yon ay hindi kapayapaan, kundi ang kumpirmasyon ng isang malalim na sugat. Bumalik siya sa kanyang pribadong librarya, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol ay ngayon ay tila nanunumbat. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa maliit, nakabukas na kahon na yari sa mahogany sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala itong laman. Sa loob ng kahon na yon, dati nakahimlay ang gintong relos. Ngunit para sa kanya, hindi lang yon isang relos, iyon ay isang piraso ng kanyang kaluluwa. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang nangiti ng kanyang yumaong asawa, si Maricela. Naaalala niya ang haplos ng mga kamay nito nang ibigay sa kanya ang relos bilang regalo sa kanilang anibersaryo. Para sa bawat segundo na wala ako sa tabi mo, maalala mo na ang puso ko ay laging tumitibok para sa'yo. Bulong nito noon. Ang alaalang iyon na dating nagbibigay sa kanya ng init ay ngayon ay parang naglalagablab na baga. Ang pagkawala ng relos ay hindi lang pagnanakaw. Ito ay pagtataksil, isang paglapastangan sa kanilang sagradong sumpaan. At ang pagtataksil na yon ay nagmula sa isang taong kanyang pinagkatiwalaan,
Isang taong itinuring na halos bahagi na ng pamilya. Ang sakit na dulot nito ay mabilis na naging isang malamig at matigas na galit. Para sa isang Bagtik Valderrama, ang kahinaan ay hindi isang opsyon. Ang katarungan ay kailangang maging mabilis at mabagsik. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Umupo siya sa kanyang silyang balat, dinampot ang telepono, at pinindot ang isang numero mula sa kanyang memorya. Pagkatapos ng ilang saglit, isang boses mula sa kabilang linya ang sumagot. Judge Sarmiento Ayala Ramon, sabi ni Bagtik. Ang kanyang boses ay walang gowa. Walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. Mayroon akong ipapagawa sa iyo. Isang kaso ng pagnanakaw. Ang pangalan ay Hiraya Serrano. Narinig niya ang bahagyang pag-aatubili sa kabilang linya. Bagtik, kailangan pa rin nating dumaan sa tamang proseso. Hindi ako humihingi ng pabor, Ramon. Sinasabi ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Putol ni Bagtik. Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para magbigay ng takot. Gusto kong maging mabilis ang paglilitis. Gusto kong maging ehemplo ang hatol. Siguraduhin mong hindi na siya makakakita ng sikat ng araw sa loob ng mahabang panahon. Naintindihan mo ba? Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, ang sagot na kanyang inaasahan. Naiintindihan ko, Don Bagtik. Ibinaba ni Bagtik ang telepono. Tapos na ang usapan. Ang batas, para sa mga taong tulad niya, ay hindi isang gabay. Ito ay isang instrumento. Ang paglilitis ay naging isang formalidad na lamang. Isang teatro na ang tanging layunin ay bigyang katwiran ng isang desisyong matagal nang nabuo. Ginanap ito sa isang maliit na korte sa Sandalisay, isang lugar kung saan ang pangalang Valderrama ay mas may bigat pa kaysa sa anumang aklat ng batas. Si Hiraya ay nakaupo sa silya ng mga akusado, mukhang pagod at wasak. Ang kanyang abogado, na binayaran ng gobyerno, ay tila natatakot kahit na sa anino ni Don Bagtik. Ang mga tanong ay mabilis. Ang mga sagot ay pinutol. Ang mga luha at pagtanggi ni Hiraya ay nawalan ng saysay sa harap ng malamig na pader ng kapangyarihan. Si Diwa, ang matalik na kaibigan ni Hiraya, ay sumubok na tumayo at magsalita. Your Honor, walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Ito ay isang katahimikan. Sigaw ng hukom. Ang kanyang mga mata ay panakaw na sumusulyap kay Bagtik. Kung hindi ka bahagi ng paglilitis na ito, mangyaring lumabas ka o ipapakontempt kita. Napilitang maupo si Diwa. Ang kanyang muka ay puno ng galit at kawalan ng magawa. Sa buong panahon, nanatiling hindi kumikibo si Bagtik. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang gawa sa bato. Isang beses, iginala niya ang kanyang paningin at nakita ang kanyang mga anak na nakaupo sa likuran. Si Amihan ay nakayuko. Iniiwasan ang kanyang tingin. Ngunit ang kanyang bunsong anak, ang 8 taong gulang na si Sinag, ay nakatingin ng diretso sa kanya. Sa mga mata ng bata, wala siyang nakitang paghanga o takot, kundi isang malalim na pagkalito. Isang tanong na hindi masabi. Ipinagsawalang bahala ito ni Bagtik. Isa lang siyang bata. Ano ang alam niya sa mundo ng mga matatanda? Sa wakas, tumayo ang hukom. Ang buong silid ay tumahimik. Matapos suriin ang mga testimonya, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Ang korteng ito ay napatunayang si Hiraya Serrano ay nagkasala sa krimen ng pagnanakaw. Isang hikbi ang kumawala mula kay Hiraya dahil sa bigat ng kanyang kasalanan at sa pag-abuso sa tiwalang ibinigay sa kanya. Hinahatulan siya ng 15 taon na pagkakakulong. Tok! Ang tunog ng pagpukpok ng malyete ay parang isang putok ng baril sa loob ng korte. Sa isang iglap, bumagsak si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak.
Ngunit si Bagtik Valderrama ay hindi man lang lumingon. Tumayo siya, inayos ang kanyang mamahaling Amerikana, at walang emosyong tinalikuran ang naganap na trahedya. Habang naglalakad siya palabas, ang mga iyak ni Hiraya ay unti-unting humina sa kanyang likuran, na para bang isa lamang itong ingay na walang halaga sa kanyang perpektong mundo. Ang tunog ng bumabagsak na rehas na bakal ang gumising kay Hiraya mula sa kanyang pagkakatulala. Iyon ang tunog ng katapusan. Ang tunog ng kanyang kinabukasan na isinasara, ikinukulong, at itinatapon sa isang madilim na sulok ng mundo. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng bilangguan ay parang isang mabigat na paglalakbay papalayo sa lahat ng kanyang nakilala at minahal. Ang hangin ay mabigat, may amoy ng kalawang at ng pinaghalong pawis at kawalan ng pag-asa. Dinala siya sa isang maliit na silid. Doon, walang anumang seremonya, ginupit ang kanyang mahabang buhok hanggang sa halos maubos ito. Habang nalalaglag ang bawat hibla sa sahig, pakiramdam ni Hiraya ay kasabay nitong nalalagas ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad, ang kanyang pangalan. Pinalitan ang kanyang damit ng isang magaspang at kupasing uniforme ng preso. Pagtingin niya sa kanyang refleksyon sa isang maruming salamin, isang estranghero ang tumingin pabalik sa kanya. Isang babaeng may mga matang walang buhay, isang bilang na itatatak sa kanyang dibdib. Ang unang gabi, ang pinakamahirap, sa kanyang maliit at masikip na selda, kasama ang mga taong may mga mukhang pinatigas na ng panahon. Naramdaman ni Hiraya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang bawat anino sa dingding ay tila isang halimaw, at ang bawat bulong mula sa labas ay parang isang panunumbat. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, sinubukang pigilan ng mga hikbi na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Bakit? Paano nangyari ito? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ngunit wala siyang mahanap na sagot. Tanging ang malamig na mukha ni Don Bagtik at ang pag-iwas ng tingin ni Amihan ang malinaw sa kanyang alaala. Lumipas ang mga araw na parang mga taon. Ang bawat umaga ay pare-pareho. Isang nakabibinging tunog ng kampana, isang pagkaing walang lasa, isang araw ng mabibigat na gawain, at isang gabi ng walang katapusang kadiliman. Isang linggo pagkatapos siyang makulong, ipinatawag siya sa bulwagan ng mga bisita. Sa una, ayaw niyang pumunta. Sino ang dadalaw sa isang tulad niya? Ngunit pinilit siya ng mga bantay. At doon, sa likod ng isang makapal at may gasgas na salamin, nakita niya si Diwa. Sa unang tingin pa lang, bumuhos ang mga luha na matagal na niyang pinigilan. Nakita ni Diwa ang kalagayan niya, ang kanyang ahit na buhok, ang kanyang uniforme, ang kanyang mga matang namumugto. Ikinulong ni Diwa ang kanyang mga kamao at idinikit ang mga ito sa salamin na para bang sinusubukang abutin siya. Hira, anong ginawa nila sa'yo? Umiiyak na, sabi ni Diwa, ang boses ay basag. Hindi makapagsalita si Hiraya. Umiling lang siya habang patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Ang makita ang kaibigan ay parang isang kutsilyong lalong sumugat sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, sabi ni Diwa, pinipilit na maging matatag. Hindi ako titigil, hahanap ako ng paraan. Ipapangako ko sa'yo, hindi ka mananatili dyan habang buhay. Pero para kay Hiraya, ang pangako ay parang isang malayong bituin na imposible nang abutin. Paano lalabanan ang isang Valderrama? Sa Hacienda de la Sombra, ang buhay ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Ang pangalan ni Hiraya ay hindi na binanggit, ngunit isang anino ang nanatili. Isang aninong hindi nakikita ng matatanda, ngunit nararamdaman ng isang bata. Gabi-gabi, bago matulog, palihim na kinukuha ng 8 taong gulang na sisinag ang isang maliit na larawan mula sa ilalim ng kanyang kama. Ito ay isang larawan ni Hiraya na nakangiti.
kuha noong nakaraang Pasko. Tinititigan niya ito. Sinusubukang intindihin ang lahat. Hindi siya naniniwala na ang babaeng may pinakamabait na ngiti sa buong mundo ay isang magnanakaw. Ang larawang yon, ang naging kanyang munting sikreto. Isang simbolo ng isang katotohanang hindi niya maintindihan, ngunit nararamdaman niyang mali. Isang gabi sa kulungan, ilang buwan matapos siyang mahatulan, may isang kapwa preso na nag-abot sa kanya ng isang maliit at nakatuping papel. May nagpapabigay, sabi nito at mabilis na umalis. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binubuksan ito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya sa pasilyo, binasa niya ang maikling mensahe na nakasulat sa isang pamilyar, ngunit hindi niya matukoy na sulat kamay. Mayroon lamang isang pangungusap. Hindi lahat ng Valderrama ay masama. Magpakatatag ka. Walang pangalan. Walang anumang palatandaan kung kanino ito nanggaling. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang isang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Hiraya. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala o kung bakit. Ngunit sapat na yon. Sapat na para malaman niyang sa isang lugar sa labas ng mga rehas na ito, may isang taong naniniwala pa rin sa kanya. Hinigpitan niya ang hawak sa papel. Idinikit ito sa kanyang dibdib at tumingala sa maliit na bintanang may rehas. Ang kadiliman sa labas ay tila hindi na gaanong nakakatakot. Ang 15 taon ay isang mahabang gabi. Ngunit ang mensaheng iyon ang nagsilbing kanyang buwan at mga bituin. Isang pangako na balang araw, ang umaga ay darating din. 10 taon, isang dekada. Para sa marami, ito ay sapat na panahon para maghilom ang mga sugat at para ibaon sa limot ang nakaraan. Ngunit para kay Sinag Valderrama, ang 10 taon ay nagsilbi lamang na pampataba sa isang binhi ng duda na itinanim sa kanyang isipan noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Ngayon, sa edad na 18, si Sinag ay hindi na ang batang palihim na nagtatago ng litrato. Isa na siyang matalino at seryosong mag-aaral ng abogasya. Sa malawak at tahimik na librarya ng kanyang unibersidad, sa ilalim ng malamlam na ilaw, hindi lamang mga aralin tungkol sa batas ang kanyang pinag-aaralan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga libro tungkol sa mga kaso ng maling paghatol ng mga taong nabilanggo dahil sa kakulangan ng ebidensya o sa pag-abuso sa kapangyarihan. Sa bawat pahinang kanyang binubuklat, ang mukha ni Hiraya ang kanyang nakikita. Ang alaala ng mabait nitong nangiti ay napapalitan ng imahe ng wasak nitong mukha sa loob ng korte. Ang mga salita sa libro, miscarriage of justice, abuse of power, planted evidence ay hindi mga teorya para sa kanya. Ito ay mga posibleng salarin sa trahedya ng isang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng isang taong nakakaalam sa buong kwento. Isang taong may sapat na dahilan para maniwala sa kanya. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Diwa Reyes. Kinailangan niya ng 1 linggo para lakasan ang kanyang loob, gamit ang mga koneksyon ng kanyang pagiging Valderrama. Isang bagay na kinasusuklaman niyang gawin. Nahanap niya ang opisina ni Diwa. Isa na itong respetadong forensic expert sa isang pribadong laboratorio. Nang pumasok si Sinag sa opisina nito, isang babaeng may matalas na tingin at seryosong mukha ang sumalubong sa kanya. Tiningnan siya ni Diwa mula ulo hanggang paa, at sa mga mata nito ay nakita ni Sinag ang 10 taon ng galit at pait na nakatago. Ano ang kailangan ng isang Valderrama sa akin? Malamig na tanong ni Diwa, walang anumang pagbati. Huminga ng malalim si Sinag. Miss Reyes, alam kong mahirap itong paniwalaan, pero narito po ako dahil kay Hiraya Serrano. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Diwa. Talaga?
Pagkatapos ng 10 taon, baka naman nagsisisi na ang ama mo at gusto niyang linisin ang kanyang konsensya? Hindi po ito tungkol sa ama ko. Maring sagot ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Tungkol po ito sa katotohanan. Mula pa noong bata ako, hindi ako naniwala na si Ate Hira ang kumuha ng relos. Tinitigan siya ni Diwa. Sinusubok kung nagsasabi siya ng totoo. Sa simula, puno pa rin ng pagdududa ang kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ng binata, isang sinseridad na malayo sa mapagmataas na tindig ng kanyang ama, unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Bakit ngayon lang? Tanong ni Diwa. Mas mahinahon na ngayon. Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng sapat na kaalaman at lakas ng loob para gawin ang tama. Sagot ni Sinag. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan kong malaman kung mayroon bang kahit anong maliit na detalye sa kaso na hindi napansin noon. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Diwa ay napalitan ng isang bagong kislap. Isang kislap ng pag-asa na matagal na niyang ibinaon. Tumango siya. Sige, tutulungan kita. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag. Umuwi siya sa hasyenda. Isang lugar na para sa kanya ay isang magandang hawla na puno ng kasinungalingan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa librarya ng kanyang ama. 10 taon na ang nakalipas mula noong huli siyang pumasok doon mag-isa. Ang lahat ay halos pareho pa rin. Ang amoy, ang mga libro, ang mabigat na mesa. Ang pinagkaiba lang, ang maliit na kahon ng relos ay matagal nang itinago. Habang nakatayo siya sa gitna ng silid, isang matingkad na alaala ang bumalik sa kanya. Isang flashback. Ang gabi kung kailan dinakip si Hiraya. Ang malakas na tunog ng sirena ng pulis. Nakatayo siya sa bintana ng kanyang kwarto, nakatingin sa hardin, at doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ang kanyang ate Amihan. Nakatalikod ito, nanginginig ang mga balikat. Umiiyak ito ng tahimik, mag-isa sa dilim. Noon, inakala niyang dahil lang iyon sa awa. Ngunit habang tumatagal, ang alaalang iyon ay naging isang tanong. Bakit ganoon na lamang ang kanyang pag-iyak? Ang pag-iisip niya ay biglang pinutol ng pagring ng kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello? Sinag, si Diwa ito. Ang boses sa kabilang linya ay apurado at puno ng pananabik. May ginawa akong ilang paghahanap. Hinalungkat ko ang mga lumang bodega kung saan itinatambak ang mga lumang ebidensya ng pulisya. Napatigil sa paghinga si Sinag. May nahanap ka ba? Sinag, may nahanap ako sa mga lumang file ng kaso. Isang piraso ng tela na hindi kailanman sinuri. Para sa lahat, si Gengara Amihan Valderrama Delgado ay ang larawan ng perpeksyon. Asawa ng isang sumisikat na politiko, tagapagmana ng isang makapangyarihang pangalan, at laging nakabihis sa pinakamamahaling damit. Ang kanyang buhay ay isang sunod-sunod na mga charity ball, mga pagtitipon ng alta sosyedad, at mga ngiting nakaplaster sa mga pahina ng magasin. Ngayong gabi, habang hawak niya ang isang kristal na kupitan ng champagne, walang sinuman sa marangyang bulwagan na iyon ang makakapagsabing ang ngiti sa kanyang mga labi ay isang maskara. Isang maskarang pinag-aralan niyang isuot sa loob ng 10 taon. Amihan, darling, you look stunning as always. Bati ng isang senadora, humalik sa kanyang pisngi. Ikaw din naman, tita, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay malambing at kontrolado. Ginagampanan niya ang kanyang papel nang walang mali. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ng pagkabalisa ang nagwawala. Bawat ngiti ay isang pagod, bawat pakikipag-usap ay isang pagsubok. Ang perpektong buhay na ito ay isang hawlang ginto at unti-unti siyang sinasakal nito. Sa gitna ng pagpapanggap, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono
sa loob ng kanyang maliit na pitaka. Palihim niya itong kinuha habang nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Naaalala mo pa ba ako? Dahil ako, hindi kita malilimutan. Kailangan ko ng pera. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pagkakahawak niya sa kopita ay humigpit. Kilala niya kung kanino galing ang mensaheng yon. Ang lalaki mula sa kanyang nakaraan. Ang lalaking dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Ang demonyong matagal na niyang ibinaon sa limot ay nagbabalik para singilin siya. Mabilis niyang binura ang mensahe at ipinagpatuloy ang kanyang ngiti. Ngunit ngayon ay may kasama na itong panginginig na siya lang ang nakakaramdam. Ang takot na yon ay sumunod sa kanya pauwi. Pagdating sa kanilang malaking bahay, nadatnan niya ang kanyang asawa na abala sa telepono, tinatalakay ang politika. Hindi man lang siya nito tiningnan. Ang kanilang pagsasama ay isang transaksyon. Ang kanyang pangalan, para sa ambisyon nito, wala nang iba. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Amihan. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Ngunit isang bagong takot ang dumagdag nang mapansin niya ang kakaibang kinikilos ng kanyang kapatid na si Sinag. Nakikita niya itong palihim na nagbabasa ng mga dokumento, madalas na wala sa hasyenda, at higit sa lahat, nakita niya itong kausap ang isa sa mga matatandang katulong na matagal nang naninilbihan sa kanila. Isang hapon, hindi na niya natiis. Kinausap niya si Sinag sa hardin. Sinag, simula niya, sinisikap na maging kalmado. Napapansin kong palagi kang wala sa sarili nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Tumingin sa kanya si Sinag. Ang mga mata nito ay seryoso. Wala naman ate. May mga inaasikaso lang ako para sa pag-aaral ko. Talaga ba? Sabi ni Amihan. May bahid ng panunumbat. O baka naman may iba kang hinahalungkat? Sinag. Matagal nang tapos ang kaso ni Hiraya. Huwag mo nang buksan pa ang mga sugat na matagal nang naghilom. Ginagawa mo lang kawawa ang sarili ni Itay. Paano kung hindi pa pala talaga naghihilom ang sugat, ate? Diretsong sagot ni Sinag. Paano kung nabubulok lang pala ito sa ilalim? Ang mga salitang yon ay tumama kay Amihan na parang isang sampal, na wala ang kanyang pagkukunwari. Ano ang gusto mong palabasin? Na sinusubukan mong sirain ang pamilya natin para lang sa isang katulong? Hindi sumagot si Sinag. Tinalikuran lang siya nito at naglakad palayo. Iiwan si Amihan na nanginginig sa galit at takot. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. At nang sa wakas ay nakatulog siya, isang bangungot ang yumakap sa kanya. Nasa luma siyang kwarto sa Hacienda de la Sombra, madilim ang paligid. At doon, sa paanan ng kanyang kama, nakatayo si Hiraya. Hindi ang Hirayang galit o nanunumbat, kundi isang Hirayang may mga matang walang emosyon, malalim at malungkot, nakatingin lang sa kanya. Hindi ito nagsasalita, nakatitig lang. At sa katahimikan na yon, narinig ni Amihan ang lahat ng kanyang kasalanan. Nagising siyang sumisigaw, basang-basa ng malamig na pawis. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Naghanda siya ng almusal, nagbihis ng maayos. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Nakita niya si Sinag na tahimik na kumakain sa hapag. Umupo siya sa tapat nito, determinado na tapusin na ang kahibangan ng kapatid. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, si Sinag ang unang bumasag sa katahimikan. Itinigil nito ang pagkain, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata, at nagsalita sa isang boses na sobrang kalmado, isang boses na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Amihan. Ate, naalala mo ba kung anong kulay ng damit mo noong gabing iyon? Nabitawan ni Amihan ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na marmol
ay ang tanging ingay sa buong silid-kainan. Nanigas siya sa kanyang upuan. Ang lahat ng dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang reaksyon ni Amihan ay ang kumpirmasyong hinihintay ni Sinag. Ang takot na kumislap sa mga mata ng kanyang kapatid ay mas malinaw pa kaysa sa anumang pag-amin. Mula sa sandaling iyon, alam ni Sinag na nasa tama siyang landas, isang landas na mapanganib, ngunit kailangan niyang tahakin hanggang sa dulo. Kinagabihan, sa isang tahimik na sulok ng laboratorio kung saan nagtatrabaho si Diwa, tinititigan nilang dalawa ang isang maliit na ebidensya na nakasilid sa isang plastic bag. Isang piraso ng puting tela, bahagyang naninilaw na dahil sa kalumaan. Ito ang natagpuan ni Diwa sa mga lumang file, nakatago at hindi kailanman binigyan ng pansin. Nakuha ito mula sa ilalim ng mesa sa librarya. Paliwanag ni Diwa habang maingat na isinusuot ang kanyang guwantes. Ayon sa report, binaliwala lang ito noon dahil puti lang naman daw at walang anumang mantsa ng dugo. Pero ang hindi nila alam, kahit ang pinakamaliit na hibla ng balat o pawis ay pwedeng mag-iwan ng DNA. Dugtong ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ito na ang pagkakataon natin, Diwa. Maingat na kinuha ni Diwa ang isang sample mula sa tela. Ipapadala ko ito para sa pagsusuri. Pero Sinag, kailangan nating maging handa. Maaring wala tayong makuha dito. At kung meron man, maaring hindi na rin natin matukoy kung kanino. Kailangan nating subukan, mariing sabi ni Sinag. Utang natin ito kay Ate Hira. Habang hinihintay nila ang resulta, hindi tumigil si Sinag. Ang sinabi ni Amihan tungkol sa pagsira sa pamilya ay nagbigay sa kanya ng ideya. Kung may itinatago ang kapatid niya, malamang na may kinalaman ito sa nakaraan. Kinausap niya si Manang Celia, ang pinakamatandang kasambahay sa hasyenda na nagretiro na at nakatira sa kalapit na baryo. Sa isang maliit na kapihan, sa simula ay nag-aalangan pa si Manang Celia na magsalita. Naku, Sir Sinag, mga bagay na po yan na dapat ay kinalimutan na. Manang, para po ito sa katarungan. Pakiusap ni Sinag. Kailangan ko lang pong malaman, noong mga panahong yon, si Ate Amihan po ba? Mayroon po ba siyang mga problemang hindi namin alam? Huminga ng malalim ang matanda. Tila nag-aalala sa maaring kahinatnan ng kanyang sasabihin. Ang ate mo, noong dalaga pa siya, may naging kasintahan siya na hindi gusto ng iyong ama. Isang lalaking sugarol at laging gipit sa pera. Palaging humihingi ng pera sa ate mo. Si Don Bagtik na ang nag-ayos noon para mawala ang lalaking iyon sa buhay niya. Ang impormasyong yon ay isang mahalagang piraso ng palaisipan. Isang motibo. Ngunit ang palihim na pagkilos ni Sinag ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ng kanyang ama. Isang gabi, ipinatawag siya ni Don Bagtik sa librarya, ang trono ng kanyang kapangyarihan. Sinag! Simula ni Don Bagtik, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Napapansin kong madalas kang wala. May mga naririnig akong nagtatanong ka tungkol sa mga bagay na matagal nang tapos. Ano ang ginagawa mo? Tumayo ng tuwid si Sinag. Hinahanap ko lang po ang katotohanan, Itay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Bagtik. Katotohanan? Ang katotohanan ay kung ano ang nagpapanatili sa karangalan ng pamilyang ito. Huwag mong halongkatin ang mga bagay na maaaring magdulot ng kahihiyan sa ating pangalan. Baka ang makita mo ay isang halimaw na hindi mo kayang labanan. Paano kung ang halimaw na yon ay ang kasinungalingan na matagal na nating pinaniniwalaan? Matapang na sagot ni Sinag. Nagdilim ang mukha ng kanyang ama. Itigil mo na yan, Sinag, bago pa mahuli ang lahat. Ang babalang iyon ay lalo lamang nagpaalab sa determinasyon ni Sinag. Ginamit niya ang mga impormasyong nakuha niya mula kay Manang Celia para halongkatin ang mga lumang bank record ng kanyang pamilya. Doon, natuklasan niya ang isang malaking cash withdrawal
na ginawa ng kanyang ama, kasabay ng petsa kung kailan nawala ang kasintahan ni amihan. At sa mga dokumentong yon, may isang pangalan ng negosyo na paulit-ulit na lumabas, isang lugar na madalas puntahan ng lalaki, isang sanglaan sa kabilang bayan. Sanglaan ng Pag-asa. Habang tinititigan niya ang pangalan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Diwa. Nanginginig ang kamay ni Sinag habang sinasagot ito. Sinagnginging. Narinig niya ang panginginig sa boses ni Diwa, isang halo ng gulat at pananabik. Dumating na ang resulta. Sinag. Ang DNA. Hindi ito tugma kay Hiraya. Ang mga salita ni Diwa ay umaling-awngaw sa isipan ni Sinag na parang isang malakas na dagundong. Ang DNA. Hindi ito tugma kay Hiraya. Sigurado ka ba? Tanong ni Sinag kahit alam na niya ang sagot. Ang boses niya ay nanginginig. 100% Sinag, sagot ni Diwa mula sa kabilang linya. Ang DNA ay galing sa isang babae, pero hindi kay Hiraya. Ang profile ay hindi tugma sa sinumang nasa record. Isang multo. Isang multo. Isang anino. Ang anino ng kanyang ate amihan na umiiyak sa hardin. Pagkatapos ng tawag, hindi na nag-isip pa si Sinag. Ang kanyang mga pagdududa, ang kanyang mga takot, at ang kanyang pag-asa ay nagsanib lahat sa isang direksyon. Ang pangalan ng sanglaan na kanyang natuklasan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Sanglaan ng Pag-asa, isang malupit na kabalintunaan. Kinabukasan, nagmaneho si Sinag papunta sa kabilang bayan, isang lugar na maalikabok at malayo sa karangyaan ng Sandalisay. Ang sanglaan ng Pag-asa ay isang maliit na gusali na kinain na ng panahon. Ang pintura ay natutuklap na at ang bintana ay may mga rehas na kinakalawang. Pagpasok niya, isang matandang lalaki na nakasalamin ang sumalubong sa kanya mula sa likod ng isang rehas na bakal. Ang amoy ng lumang papel at bakal ang bumalot sa hangin. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, iho? Tanong ng matanda. Magandang araw po, magalang na sabi ni Sinag. May hinahanap po sana ako, isang bagay na matagal nang naisangla dito. Mga 10 taon na po ang nakalipas. Tumawa ang matanda. 10 taon? Nako iho, ang mga hindi natutubos ay matagal nang naibenta o natunaw. Hindi nawalan ng pag-asa si Sinag. Isang gintong relos po, panglalaki. Posibleng isinangla ng isang lalaking may malaking utang sa sugal. Naglabas siya ng malaking halaga mula sa kanyang pitaka at ipinatong sa counter. Para po sa abala ninyo. Tumingin ang matanda sa pera pagkatapos ay kay Sinag. Nakita nito ang desperasyon sa mga mata ng binata. Nagkibit balikat ito. Sige, tingnan natin sa mga lumang listahan, pero huwag kang umasa. Ang sumunod na oras ay parang isang walang katapusang paghihintay. Habang hinahalongkat ng matanda ang mga makakapal at maalikabok na ledger, ang puso ni Sinag ay kumakabog ng napakabilis. Ito na marahil ang huling pagkakataon niya. Kung wala dito, saan pa siya hahanap? Sandali, sabi ng matanda, habang pinupunasan ang kanyang salamin. May itinuro itong isang pangalan sa lumang papel. May isang gintong relos nga. Itinago ko sa kahon ng mga espesyal na kaso. Mga bagay na may kakaibang halaga pero hindi na binalikan. Dinala ng matanda ang isang maliit at kinakalawang na kahon. Nang buksan niya ito, sa gitna ng mga lumang alahas at relo, may isang bagay na kumislap. Napatigil sa paghinga si Sinag. Kahit na malabo na ang kanyang alaala, kilala niya ang disenyo, ang relos ng kanyang ama. Binayaran niya ito nang walang anumang tawad at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. Doon, sa katahimikan, nanginginig niyang hinawakan ng relos. Malamig ito sa kanyang palad, isang piraso ng nakaraan na muling nabuhay. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip sa likuran nito.
At doon, nakaukit sa maliliit na letra ang mga salitang hindi niya malilimutan dahil nabasa niya ito sa lumang liham ng kanyang ina para sa kanyang ama. Sa bawat segundo, ikaw ang aking mundo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Sinag. Ito ang simbolo ng pagmamahalan ng kanyang mga magulang, isang pagmamahalang dinungisan ng isang kasinungalingan. Ito ang katibayan na iniyakan ng kanyang ama, ngunit ang dahilan kung bakit niya sinira ang buhay ng isang inosenteng tao. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, may napansin siyang kakaiba. Sa maliit na bisagra ng lock ng relos, sa pinakasulok nito, may isang bagay na sumabit, isang manipis na hibla. Kinuha niya ang maliit na tiyani na lagi niyang dala sa kanyang bag at maingat na inalis ito. Inilapag niya ito sa isang puting panyo sa kanyang palad. Isang hibla ng buhok, mahaba, at may kulay na pamilyar sa kanya. Isang kulay light brown na kumikinang na parang ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kulay ng buhok ng kanyang ate Amihan. Sa isang iglap, lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Ang pag-iyak sa hardin, ang takot sa mga mata nito, ang tanong tungkol sa kulay ng damit, ang DNA na galing sa isang babae. Ang mundo ni Sinag ay gumuho. Ang katotohanang kanyang hinahanap ay mas masahol pa sa isang halimaw. Isa itong multo na may mukha ng kanyang sariling kapatid. Nabitawan niya ang relos. Tinitigan niya ang hibla ng buhok sa kanyang palad. At sa katahimikan ng kanyang sasakyan, isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig na parang isang mahinang sumpa, isang bulong na puno ng sakit at kataksilan. Ate Amihan. Ang marangyang sala ni Amihan na karaniwang isang lugar ng kapayapaan at karangyaan ay biglang naging isang silid ng interogasyon. Ang bawat mamahaling palamuti ay tila isang tahimik na saksi. Ang hangin ay mabigat at halos hindi na makahinga si Amihan. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang nakababatang kapatid na si Sinag. Hindi na ito ang batang lalaki na dati niyang nauutusan. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang lalaking may mga matang puno ng bigat ng katotohanang kanyang daladala. Hindi ako naparito para makipag-away, ate. Mahinahong simula ni Sinag, ngunit ang kahinahunan niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Nandito ako para sa katotohanan. Isang nerbyosong tawa ang kumawala kay Amihan. Katotohanan. Sinag, ano bang pinagsasabi mo? Kung ito ay tungkol pa rin sa dati, sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na. Isang piraso ng puting tela, ate. Putol ni Sinag. At sa bawat salita niya ay tila isang pader ang unti-unting nabibitak sa paligid ni Amihan. May nahanap na ebidensya sa ilalim ng mesa ni Itay. 10 taon na ang nakalipas. Hindi ito sinuri noon, pero ipinasuri ko na ngayon. Mayroon itong DNA ng isang babae at hindi ito kay Hiraya. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Pinilit niyang maging matatag. At anong kinalaman ko diyan? Pwedeng kahit kaninong katulong yan. Hindi na tinagsisinag. Nagpatuloy siya na parang isang abogadong naglalahad ng kanyang kaso. May mga utang ka noon, ate. Malalaking utang dahil sa kasintahan mong sugarol. Si Itay ang nagbayad para patahimikin siya at ilayo sa'yo. Kailangan mo ng pera. Desperada ka. Kasunungalingan, sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Paano mo nagagawang mag-imbento ng ganyang mga kwento tungkol sa sarili mong kapatid? Hindi sumagot si Sinag. Sa halip dahan-dahan siyang may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang maliit na plastic bag, at sa loob nito may isang bagay na kumikinang. Ang gintong relos. Napaatras si Amihan na para bang nakakita siya ng multo. Nahanap ko na ito, ate, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na. At sa loob nito, sa pinakasulok ng lock, may nakasabit. Dahan-dahan niyang inilabas ang isa pang maliit na plastic bag. Sa loob nito, isang hibla ng buhok na kulay light brown.
Isang hibla ng buhok na kaparehong-kapareho ng sayo. Iyon na yon. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Wala na siyang matatakbuhan. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Ang kanyang pagtanggi ay naging purong desperasyon. Bigla siyang napahagulgol. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang isang sirang gripo. Hindi! Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang lahat yan. Ate, aminin mo na. Pakiusap ni Sinag. Ang kanyang boses ay nabahira na rin ng sakit. Para kay Ate Hira. Para sa sarili mo. Para matapos na to. Ngunit sa halip na sumuko, isang bagong apoy ang sumiklab sa mga mata ni Amihan. Ang apoy ng isang taong naipit sa sulok at handang gawin ang lahat para makatakas. Tumayo siya. Ang kanyang mga luha ay ginamit niyang sandata. Bakit mo ginagawa sa akin to, Sinag? Umiiyak niyang sabi. Kapatid mo ako. Bakit mo ako sinisiraan ng ganito? Dahil ba inggit ka? Dahil ba sa tingin mo ay mas mahal ako ni Itay kaysa sayo? Nagulat si Sinag sa biglang pagbaliktad ng sitwasyon. Ate, hindi yan totoo. Totoo yon. Sigaw ni Amihan. Ngayon ay puno na ng akusasyon ang kanyang boses. Gusto mong sirain ang pangalan ko. Gusto mong sirain ang pamilya natin. Gusto mong saktan si Itay. Iyan ang gusto mo. 'Di ba? Ang makita siyang miserable dahil sa mga kasinungalingan mo. Naguguluhan at nasasaktan, sinubukan ni Sinag na mga tuwiran. Ang gusto ko lang ay katarungan. Ngunit hindi na nakikinig si Amihan. Nakahanap na siya ng kanyang huling alas, ang kahinaan ng kanilang ama. Tumakbo siya. Hindi lang siya naglakad, kundi tumakbo siya palabas ng sala, palabas ng kanyang bahay, patungo sa kanyang sasakyan. Ang kanyang plano ay nabuo na sa kanyang isip na puno ng gulat at takot. Kailangan niyang maunahan si Sinag. Kailangan niyang unang makarating kay Don Bagtik. Kailangan niyang ibaliktad ang kwento. Siya ang magiging biktima at si Sinag ang magiging kontrabida. Habang humahagulgol siya papunta sa Hacienda de la Sombra, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili ang mga kasinungalingang ihahain niya sa kanilang ama. Si Sinag, sa kanyang ambisyon, ay gumagawa ng kwento para sirain siya at ang pangalan ng mga Valderrama o iyon ang sasabihin niya at paniniwalaan siya ng kanyang ama. Dapat, ang librarya ay muling naging isang korte para kay Bagtik Valderrama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang estranghero ang kanyang hinahatulan, kundi ang sarili niyang dugo at laman. Nakaupo siya sa kanyang silyang balat. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa, isang hari sa kanyang kaharian ng katahimikan. Sa kanyang harapan, ang mga hikbi ng kanyang anak na si Amihan ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Ang kwento nito ay simple at puno ng sakit. Isang kapatid na sinisiraan ng sariling kapatid dahil sa inggit at ambisyon. Isang kwentong mas madaling paniwalaan ni Bagtik kaysa sa kahindik-hindik na alternatibo. Dahil kung si Sinag ang nagsasabi ng totoo, nangangahulugan iyon na hindi lang si Amihan ang nagkasala. Nangangahulugan iyon na siya, si Bagtik Valderrama, ay nagkamali. At sa mundo ni Bagtik, ang pagkakamali ay isang kasalanang hindi niya kayang akuin. Ipinatawag niya si Sinag. Nang pumasok si Sinag sa librarya, ang bigat ng hangin ay halos pisikal. Nakita niya ang kanyang ama. Nakaupo na parang isang estatwang gawa sa galit at sa likod nito si Amihan na may mga matang namumula sa pag-iyak. Isang perpektong pagganap bilang biktima. Itay, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pag-iingat. Huwag mo akong tawaging Itay, malamig na sagot ni Bagtik. Ang isang anak ay hindi sinisiraan ng kanyang pamilya. Walang naninira dito, giit ni Sinag. Ang katotohanan ang inilalabas ko. Ipinatong niya sa mesa ang relos at ang mga plastic bag na naglalaman ng ebidensya.
Ito po ang patunay, ang relos, ang hibla ng buhok. Ngunit hindi man lang sumulyap si Bagtik sa mga ito. Ang mga bagay na yon ay isang insulto sa kanyang awtoridad. Ang tanging nakikita ko ay ang desperasyon ng isang anak na gustong wasakin ang sarili niyang kapatid. Ang ate mo na walang ibang ginawa kundi protektahan ka mula pa noong bata ka. Hindi niya ako pinoprotektahan. Pinoprotektahan niya ang sarili niya. Tumaas na ang boses ni Sinag. 10 taon na pong nakakulong ang isang inosenteng tao dahil sa kanya. Dahil sa ating lahat, ang mga salitang yon ay tumama kay Bagtik na parang isang sampal. Tumayo siya. Ang kanyang galit ay hindi na maitago. Lumakad siya paikot sa mesa hanggang sa kaharap na niya ang kanyang anak. Ang kanilang taas ay magkapantay, ngunit ang kapangyarihan ay nasa isang panig lamang. Katahimikan, dagundong niya. Ang karangalan ng pamilyang ito ang wawasakin mo para lang sa isang katulong. Ang bawat salita ay isang dagok kay Sinag, ngunit hindi siya umatras. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Ang kanyang sariling mga mata ay nag-aapoy sa bigo, ngunit matatag na paninindigan. Ang katarungan ang hinahanap ko, Itay. Isang bagay na matagal nang nawala sa pamamahay na ito. Iyon ang huling salita. Para kay Bagtik, iyon ay isang deklarasyon ng giyera laban sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang pader ng kanyang pagmamatigas ay naging isang pader na bakal. Tapos na ang pag-uusap na ito. Deklara ni Bagtik, ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Tumingin siya sa mga gwardiya na naghihintay sa labas ng pinto. Kunin ninyo ang lahat ng basura na dala niya at dalhin ninyo siya sa kanyang kwarto. Hindi siya pwedeng lumabas. Hindi siya pwedeng gumamit ng telepono. Walang sino man ang pwedeng kumausap sa kanya hanggat hindi ko sinasabi. Itay, hindi niyo pwedeng gawin to, sigaw ni Sinag, habang hawak siya ng mga gwardya. Ako ang Valderrama. Kaya kong gawin ang lahat, sagot ni Bagtik. Tinalikuran na niya ang kanyang anak. Binalaan niya ito sa huling pagkakataon. Isang salita pa mula sa iyo tungkol dito, Sinag, at itatakwil kita. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo mula sa pamilyang ito. Kinaladkad ng mga gwardya si Sinag palabas ng librarya. Iniwan si Bagtik kasama si amihan. Sa wakas, ang kaguluhan ay natapos na. Ang karangalan ng pamilya ay naisalba. Ngunit habang tinitingnan niya ang pintong isinara, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Isang pakiramdam na pilit niyang iwinaksi. Sa kanyang kwarto sa itaas, si Sinag ay nakatayo sa harap ng bintanang may rehas, nakakulong sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang mga ebidensya, ang kanyang pag-asa, ay kinuha sa kanya. Tumingin siya sa labas, sa malawak na lupain ng hasyenda. Dati, ito ay simbolo ng kanilang yaman at kapangyarihan. Ngayon, para sa kanya, isa itong malawak na bilangguan ng mga kasinungalingan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono na naiwan sa ibabaw ng kama. Nakita niya ang pangalan ni Diwa sa screen, ang kanyang huling kakampi, ang kanyang huling koneksyon sa labas. Pero bago pa man niya ito maabot, isang gwardiya ang pumasok at kinuha ito. Utos po ni Don Bagtik. Naiwan si Sinag sa katahimikan. Mag-isa, tinalo. Ang pader na itinayo ng kanyang ama ay tuluyan ng nagsara sa paligid niya. Ang hustisya na kanina lang ay abot kamay na niya, ay ngayon ay parang isang malayong panaginip. Shabadiyo, ang 4 na sulok ng kanyang kwarto ay ang 4 na pader ng kanyang selda. Sa labas, naririnig ni Sinag ang abalang paghahanda. Ang tunog ng mga sasakyang dumarating, ang mahihinang utos na ibinibigay sa mga gwardiya, ang press conference na maglulunsad ng bagong proyekto ng Valderrama Corporation ay magsisimula na. Para sa mundo,
Ito ay isang selebrasyon ng tagumpay. Para kay Sinag, ito ang huling araw ng hustisya. Ang araw kung kailan tuluyan ng ililibing ang katotohanan. Nakatayo siya sa bintana. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Ang pagkatalo ay may mapait na lasa. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, isang kakaibang ingay ang kanyang narinig mula sa ibaba. Isang malakas at tuloy-tuloy na tunog ng alarma. Alarma para sa sunog. Nagkagulo ang mga gwardiya sa pasilyo. May mga sigawan, may mga yabag na tumatakbo. Sa gitna ng komosyon, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Ngunit hindi isang gwardiya ang pumasok, kundi si Diwa na nakasuot ng uniforme ng isa sa mga caterer. Diwa, paano? Gulat na tanong ni Sinag. Walang sunog. Kaunting tulong lang mula sa fire alarm system at sa isang gwardiyang may utang na loob. Mabilis na sabi ni Diwa. Inabutan siya ng isang itim na jacket at sombrero. Wala na tayong oras. Ito na ang huling barahan natin, Sinag. Sigurado ka ba dito? Tumingin si Sinag sa mata ni Diwa. Nakita niya roon ang takot, ngunit nakita rin niya ang tiwala. Tumango siya, ang kanyang determinasyon ay muling nag-alab. Mas sigurado pa ako kaysa sa ano paman. Nakalusot sila sa kaguluhan. Walang sino mang pumansin sa dalawang taong mabilis na gumilid sa pasilyo. Ang lahat ay abala sa paghahanap ng apoy na hindi naman umiral. Sa grand ballroom ng hasyenda, ang entablado ay naliligo sa liwanag. 12-12 ng mga mamamahayag ang naroroon, ang kanilang mga kamera ay parang mga matang nakatutok sa isang tao. Si Don Bagtik Valderrama, sa kanyang pinakamakisig na anyo, ay nakatayo sa pulpito. Nagsasalita tungkol sa kinabukasan, sa pag-unlad, sa karangalan. Sa gilid, nakaupo si Amihan, ang perpektong anak, ngumingiti at pumapalakpak sa tamang pagkakataon. Ang Valderrama Corporation ay hindi lamang isang negosyo, deklara ni Don Bagtik. Ito ay isang pangako ng katatagan at integridad, isang pangako na matagal niyo nang sinira. Isang boses ang bumasag sa perpektong sandali. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng sigaw. Mula sa likuran, sa gitna ng mga naguguluhang mamamahayag, lumitaw si Sinag. Ang kanyang sombrero ay inihagis niya sa sahig. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng paninindigan. Sinag! Sigaw ni Don Bagtik. Ang kanyang muka ay nagpakita ng gulat at galit. Mga gwardiya, paalisin ang taong yan dito. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na umakyat si Sinag sa entablado bago pa man makakilos ang mga gwardiya. Kinuha niya ang isa pang mikropono. Sa likod niya, ang malaking screen na dapat sana ay magpapakita ng mga plano ng korporasyon ay biglang nag-iba ng imahe. Isang larawan ng isang piraso ng tela ang lumitaw. Si Diwa, mula sa control booth, ay sinimulan na ang kanilang plano. 10 taon na po ninyong itinago ang isang kasinungalingan. Sigaw ni Sinag sa mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanya. 10 taon nang nakakulong si Hiraya Serrano para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. At ito ang mga katibayan. Ang imahe sa screen ay nagbago. Lumabas ang resulta ng isang DNA test. Ang ebidensyang ito ay nagpapatunay na ang DNA na nakuha sa pinangyarihan ng krimen ay hindi kay Hiraya. Napatayo si Amihan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang imahe ay muling nagbago. Isang close-up shot ng gintong relos. Ang relos na ito, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ay simbolo sana ng pagmamahal. Ngunit ginawa ninyong simbolo ng inhustisya. At pagkatapos, ang huling nakamamatay na ebidensya. Isang hibla ng buhok na pinalaki sa screen, katabi ng isang larawan ni Amihan. Isang hibla ng buhok na natagpuan sa mismong relos. Isang hibla ng buhok na pagmamay-ari ng tunay na salarin. Sa puntong yon, hindi na nakayanan ni Amihan ang mga flash ng kamera,
Ang mga matang nakatitig sa kanya, ang bigat ng 10 taong kasinungalingan, lahat ay bumagsak sa kanya. Hindi, hindi ko sinasadya. Humagulgol siya, napaluhod sa entablado. Kailangan ko lang ng pera. Natakot ako. Patawarin na niyo ako. Ang kanyang pag-amin na narinig ng lahat dahil sa mga mikroponong nakabukas pa ay isang bombang sumabog sa gitna ng perpektong mundo ng mga Valderrama. Nagkagulo ang mga mamamahayag, nagsisigawan ng mga tanong. Ngunit hindi na sila pinansin ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa isang tao. Si Don Bagtik Valderrama. Ang hari ay nakatayo pa rin sa kanyang pulpito, ngunit ang kanyang kaharian ay gumuho na sa kanyang paanan. Ang kapangyarihan at bagsik ay nawala sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang blangkong pagtingin na para bang ang lahat ng lakas ay biglang hinigop mula sa kanyang katawan. Tumingin siya sa kanyang umiiyak na anak, pagkatapos ay sa kanyang matapang na bunsong anak. Ang kanyang mundo, na binuo niya sa pundasyon ng karangalan at kontrol, ay naging abo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, hindi inalis ni Sinag ang kanyang tingin sa ama. At doon, sa ilalim ng matinding liwanag ng entablado, sa harap ng daan-daang mga mata, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Sinag Valderrama ang kanyang ama. Na umiyak ang tunog ng bumubukas na tarangkahan ay hindi na katulad ng dati. 10 taon na naging pamilyar sa pandinig ni Hiraya ang matigas at walang awang kalampag ng bakal. Ngunit ngayon, ang tunog na yon ay iba. Ito ay malumanay. Ito ang tunog ng kalayaan. Dahan-dahan siyang humakbang palabas. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang balat. Isang init na halos nakalimutan na niya. Napapikit siya sa tindi ng liwanag. Ang mundo sa labas ay napakatingkad, napakaingay. Ang hangin ay iba ang amoy. Hindi na ito amoy ng kalawang at sementong basa, kundi amoy ng alikabok, ng mga puno, ng buhay. Ang kanyang mga paa, na sanay sa patag at limitadong espasyo, ay tila nangangapa sa malawak na lupa. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa mundong dati niyang kinagisnan. At sa gitna ng lahat ng bagong karanasang iyon, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Nakatayo sa di kalayuan si Diwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Isang halo ng sakit para sa 10 taong nawala at ng hindi masukat na saya para sa araw na ito. Hindi sila nagsalita. Sa isang tingin pa lang, nagkaintindihan na sila. Dahan-dahang naglakad si Hiraya papalapit. Ang bawat hakbang ay isang pagpapatunay na totoo ang lahat. Nang magkalapit na sila, ang kanilang mga luha ay sabay na bumuhos at sila'y mahigpit na nagyakap. Isang yakap na naglalaman ng lahat ng pangungulila, lahat ng pangako, lahat ng sakit at lahat ng pag-asa. Tapos na, Hira, bulong ni Diwa. Ang kanyang boses ay basag, tapos na ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Hiraya. Nanuluyan siya sa maliit, ngunit maaliwalas na bahay ni Diwa. Tinulungan siya nitong muling masanay sa simpleng pamumuhay, ang pagpili ng sarili niyang damit, ang paglalakad sa isang parke, ang pakiramdam ng malambot na unan sa ilalim ng kanyang ulo. Ngunit kahit sa mga sandali ng kapayapaan, ang anino ng nakaraan ay laging naroroon. Isang multo sa kanyang mga panaginip. Isang hapon, habang nagtitimpla sila ng kape, isang kotseng hindi nila kilala ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Walang gwardiya, walang driver. Isang tao lang ang bumaba mula rito. Isang matandang lalaki na tila pinabigat ng buong mundo ang mga balikat. Si Bagtik Valderrama. Napatayo si Diwa, handang harangin ito sa pinto, ngunit pinigilan siya ni Hiraya. Hayaan mo siya, mahinang sabi ni Hiraya. Pumasok si Bagtik. Wala na ang dating awtoridad sa kanyang tindig. Ang kanyang mamahaling damit
ay tila maluwag sa kanyang nangayayat na katawan. Ang kanyang mga mata ay malalim, napapalibutan ng kulubot ng pagsisisi. Tumingin siya kay Hiraya at sa tinging iyon, nakita ni Hiraya hindi ang isang hari, kundi ang isang taong talunan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Sa wakas, si Bagtik ang unang bumasag dito. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Ang lahat ng sinabi nila ay totoo. Simula niya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Walang anumang salita ang makakapagpaliwanag sa bigat ng kasalanan ko. Naghihintay si Hiraya. Naghihintay siya ng paumanhin ng isang salitang magbibigay sa kanya ng kahit kaunting katarungan. Ngunit hindi iyon ang lumabas sa bibig nito. Huminga ng malalim si Bagtik. Tila kinukuha ang lahat ng natitira niyang lakas. Hindi ko alam kung paano, pero sisimulan kong itama ang lahat. Hindi pa umanhin, kundi isang pangako, isang pag-amin ng pagkatalo. Tinitigan ni Hiraya ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang galit na inipon niya sa loob ng 10 taon ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito may isang bagong damdamin na umuusbong awa. Nakikita niya ngayon ang isang ama na nasaktan, isang taong nabulag ng sariling kapangyarihan at pagmamataas. Dahan-dahan, nagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. Nagsisimula ang paghilom sa pagpapatawad, Ginoong Balderrama. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Ang katotohanan, kapag nailantad na, ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon nito ay umaabot sa bawat pampang, binabago ang lahat ng madaanan, at walang sino man ang hindi naapektuhan. Ang pag-amin ni Amihan Valderrama ay nagpadala ng isang shockwave sa buong bansa. Humarap siya sa batas, hindi bilang isang Valderrama, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan. Ang kanyang perpektong buhay ay gumuho at ang kanyang parusa ay hindi lamang ang pagkakakulong, kundi ang habambuhay na pagharap sa anino ng kanyang kasalanan. Si Bagtik Valderrama naman, ang hari na nawalan ng kaharian, ay gumawa ng isang desisyong yumanig sa mundo ng negosyo. Tinalikuran niya ang pamumuno sa Valderrama Corporation. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian, kasama na ang malawak at puno ng masalimuot na alaala na Hacienda de la Sombra. Mula sa mga abo ng kanyang dating buhay, itinayo niya ang isang pundasyon, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng maling paghatol. Sa isang simpleng seremonya, inihayag niya ang pangalan nito, The Hiraya Foundation. Sa isang pagtitipon, sa harap ng mga taong kanyang tinutulungan ngayon, nagsalita siya hindi bilang isang makapangyarihang tao, kundi bilang isang babala. Ang kapangyarihan ay isang lason kapag hindi sinamahan ng habag. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. At ang karangalan na binuo sa kasinungalingan ay mas marupok pa kaysa sa salamin. Isang maaliwalas na umaga, dinalaw ni Sinag at Diwa ang puntod ng kanyang ina. Dala ni Sinag ang isang bagay na pamilyar, ang gintong relos na ngayon ay naayos na at muling tumitibok. Hindi na ito simbolo ng isang krimen, kundi isang alaala ng isang pag-ibig na nasubok ng panahon. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng malamig na marmol. Matapos na po, bulong niya. Sana, kung nasaan ka man, payapa ka na. Tumingin siya kay Diwa, na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, isang matatag na presensya sa gitna ng lahat. Ang kanilang pinagsamahan na nagsimula sa paghahanap ng hustisya ay naging isang malalim na pagkakaibigan na binuo sa katotohanan. Ipinagpatuloy ni Sinag ang kanyang pag-aaral sa abogasya. Dala ang isang bagong layunin, ang maging isang boses
para sa mga walang boses. Sa loob ng bilangguan, sa parehong selda kung saan minsang nanirahan si Hiraya, nakatanggap si Amihan ng isang sulat. Ang sulat kamay sa labas ay simple at pamilyar. Galing ito kay Hiraya. Nanginginig niyang binuksan ito. Walang nakakaalam kung ano ang nakasulat doon. Ngunit habang binabasa ito ni Amihan, ang pader ng galit at pagtanggi na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay hindi na para sa sarili, kundi para sa taong kanyang sinaktan. Lumipas pa ang 1 taon. Sa isang tahimik na kalye sa bayan, isang maliit na kainan ang nagbukas. Palaging puno ito ng tao, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa init ng tawanan at sa amoy ng masarap na lutong bahay na pagkain. Ang pangalan ng kainan, na nakasulat sa isang simpleng tabla ng kahoy, ay Kalinaw. Sa loob, si Hiraya, na may ilang hibla na ng puting buhok, sa kanyang sentido, ay abala sa pag-aasikaso ng kanyang mga customer. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng lungkot, kundi ng kapayapaan. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na pilit, kundi totoo. Kasama niya si Diwa, na tumutulong sa tuwing may libreng oras ito. Dito, sa simpleng buhay na ito, natagpuan ni Hiraya ang kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Isang hapon, isang kotseng itim ang tahimik na huminto sa kabilang kalsada. Mula sa loob, pinanood ni Bagtik Valderrama si Hiraya. Pinanood niya itong tumawa, magsilbi, at mamuhay ng payapa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi dala ng pagmamataas, kundi ng pagtanggap. Hindi siya bumaba, hindi siya nagpakita. Alam niyang ang pinakamagandang bagay na maibibigay niya sa kanya ngayon ay ang kanyang pagkawala. Dahan-dahan, tumango siya na parabang sa sarili lang at sinabi sa driver na umalis na. Sa loob ng Kalinaw, napatingin si Hiraya sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bawat sandali. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil alam na niya ngayon na kahit gaano pa kahaba at kadilim ang gabi, ang liwayway ay palaging darating. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya, Hinag, at ng pamilyang Valderrama. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat. Salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng mapait at makulay na paglalakbay na ito. Isang karangalan po na ibahagi sa inyo ang kanilang salaysay. Habang isinusulat ko po ang kwentong ito, hindi ko maiwasang madala sa bigat ng pinagdaanan ni Hiraya at sa tapang na ipinakita ni Sinag. Ang bawat luha, bawat pag-asa at bawat sandali ng kanilang laban ay isang paalala na ang buhay ay isang masalimuot na habi ng liwanag at dilim. Higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa kapatawaran, hindi bilang isang regalong ibinibigay natin sa mga nagkasala, kundi bilang isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili upang tuluyang makalaya mula sa tanikala ng galit. Ito rin po ay isang kwento ng pag-asa. Isang paalala na kahit sa pinakamahabang gabi, laging may sisikat na liwayway. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso't isipan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga rin po sa aming komunidad. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating pagkikita.